Siya ang binansagang The Brow sa liga ng NBA. Ang isa sa pinakamalakas na two-way player ngayon sa liga, mga idol. Marami man siyang kritiko dahil sa kanyang madalas na pagkaka-injury. Hindi naman may kakaila na talagang malakas maglaro ang big man na ito. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 8-time NBA All-Star, 1-time All-Star Game MVP, 3-time NBA Blocks leader at 1-time NBA champion. Wala na ang iba kundi ang 6'10" center power forward ng Lakers na si Anthony Davis. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Kolehiyo pa lang itong si Anthony Davis ay umahakot na ito ng parangal sa college basketball. Sa katunayan mga idol ay isang season lang itong naglaro sa kanyang collegiate year. Pero ang isang taon na yan ay ang pagpapamalas naman ni Davis ng kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Naglaro siya sa Kentucky Wildcats. Sa pagpasok ni Davis sa Wildcats ay pinamunuan niya ang koponan sa SEC Tournament or Southeastern Conference Tournament. Nag-record sila noon ng 16 wins and 0 loss mga idol, walang talo, na nag-average ng 14.2 points, 10.4 rebounds at 4.7 blocks per game. Sila ang naging fan favorite noon para sa kampyonato, pero sa championship game versus Vanderbilt Commodores ay bigo nga nila noon makuha ang kampyonato. Pero sa kabila ng kanilang pagkatalo ay nakuha naman nila noon ang number 1 overall seed para sa NCAA tournament naman. Kaya dito ay nagkaroon pa ng isang pagkakataon si Davis na makapagkampiyon sa NCAA tournament. Hindi naman sila nabigo mga idol dahil sa kanyang binigay na performance na umaverage ng 15.2 points, 11.2 rebounds at 4.6 blocks per game ay pinamunuan niya ang koponan sa NCAA tournament hanggang umabot nga sila sa championship game. Nakalaban nila noon ang Kansas Jayhawks mga idol at tinalo nga nila ito sa final score na 67-59. Kaya sa kanilang pagkapanalo ng kampyonato noon ang siya namang paghakot ng mga award ni AD. Sa SEC tournament siya ang itinanghal na Player of the Year, Rookie of the Year at Defensive Player of the Year, habang sa NCAA tournament naman siya ang itinanghal na NCAA Blocks leader, Final Four Most Outstanding Player at National College Player of the Year, at hawak pa niya ang 1-time NCAA champion. Kaya naman wala nang duda mga idol na si Anthony Davis ang maugong na pangalan noon para sa first overall pick sa NBA draft. Well, after nga ng kanilang kampyonato ay napagdesisyonan na ni AD na pasukin na ang pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA. Kaya naman 2012 NBA draft na maging first overall pick nga itong si Anthony Davis na pinili ng koponan ng New Orleans Hornets na Pelicans na ngayon mga idol. Kasabayan niya noon sa draft sila Bradley Beal at Damian Lillard. Well, sa kanyang rookie season ay binigyan na agad ng pwesto si Davis sa starting lineup ng koponan November 1, 2012 sa kanyang debut game versus San Antonio Spurs. Nang magtala agad itong si Davis ng 21 points mga idol. Talo nga lang sila sa laro nilang yun. Well, dahil hindi pa din ganun kalakas ang roster ng New Orleans noon ay hindi nga sila nakapasok sa playoffs. Pero ganun pa man mga idol, sa unang season ni Anthony Davis ay nag-average agad siya ng 13.5 points, 8.2 rebounds at 2 blocks per game. Hindi man niya nakuha ang Rookie of the Year award dahil nakuha nga ito ni Damian Lillard ay nakasama naman siya sa NBA All-Rookie First Team at napabilang din siya noon sa Team USA sa ginanap na 2012 London Olympics na nakuha nga ang gintong medalya. 2013-2014 season naman sa kanyang pangalawang season sa liga nang palitan na nga ng pangalan ng kanilang koponan from Hornets to Pelicans. Pero nagpalit man ito ng pangalan mga idol ay walang naging epekto sa naging performance ng koponan sa regular season. Umangat man ang stats ni Davis sa season ito sa 20.8 points, 10 rebounds at 2.8 blocks per game ay wala namang nakatulong ito para maitawid ang koponan sa playoffs. Nag-record lamang sila ng 34 wins and 48 losses na pumwesto sa 12 spot. Kaya nananatili pa rin hindi nakakapaglaro itong si Davis sa playoffs. Ngunit hindi man nakalaro sa playoffs ay nakapaglaro naman siya sa kanyang unang All-Star appearance dahil napabilang na siya noon sa NBA All-Star selection. Well, 2 consecutive ngang hindi nakakapasok ang Pelicans sa playoffs. Pero sa sumunod na season lang mga idol, 2014-2015 season sa tulong na din ni Drew Holiday at Eric Gordon at sa pagtaas pa ng stats ni Davis sa 24.3 points, 10.2 rebounds at 3 blocks per game nang makuha na ng Pelicans ang 8 seed. Saktong-sakto mga idol para makapag-qualify sila sa playoffs. Ito ang unang playoff appearance ni Anthony Davis, ngunit sa kasamang palad ay nakakaharap nga nila sa round 1 na naghahari noon sa liga ng NBA, ang Golden State Warriors. Well, guess what mga idol, dahil winalis lang sila ng walang kahirap-hirap ng Warriors na pinamumunuan ng greatest shooter na si Stephen Curry. Kaya naman nakapasok man sila sa playoffs ay wala namang pinanalong laban ng Pelicans.
Well, after nga ng kanilang pagkatalo sa Golden State Warriors sa round 1 ng playoffs sa sumunod na dalawang season mga idol, 2015-2016 at 2016-2017 season na hindi na naman sila nakakapasok sa playoffs. Sayang ang pang MVP caliber na pinapamalas ni Davis mga idol dahil sa 2015-2016 season umaverage siya dito ng 24.3 points at 10.3 rebounds per game. Sa 2016-2017 season naman ay umaverage siya ng 28.1 points at 11.8 rebounds per game. At sa 2017 All-Star Game nang makuha naman niya ang All-Star Game MVP Award nang magtala ito ng 52 points with 10 rebounds. Record-breaking ito noon mga idol sa most points in All-Star Game. Nabura niya ang record ni Will Chamberlain. Well, malakas talaga itong si Anthony Davis mga idol. Wala lang talaga siyang makakatulong sa kupunan. Pero sa 2017-2018 season mga idol ay may nakatulong na din sa wakas itong si Davis. Siya ang naging power forward noon sa kupunan at nag-take over sa center position itong si DeMarcus Cousins. Naging facilitator naman si Rajon Rondo at tumutulong pa sa opensa si Drew Holiday. Kaya naman isa ang season ito mga idol na ginanahan nga maglaro si Anthony Davis. Nagpamalas din siya noon ng pang-MVP caliber nang umaverage siya ng 28.1 points at 11.1 rebounds per game. Pumangatlo siya noon sa MVP voting kasunod ni LeBron James at James Harden. Pero si David ang siyang nakakuha noon sa MVP award. Well, maganda ang tinakbo ng regular season noon ng Pelicans mga idol na nag-record ng 48 wins and 34 losses. Sila ay pumesto noon sa 6th spot. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ng kanyang karera, sa wakas ay makakapaglaro na din itong si Anthony Davis sa kanyang second playoff appearance. Well, sa round 1 ng playoffs nang makaharap nila ang Portland Trail Blazers, may kasamang gigil ang laro ng Pelicans noon mga idol dahil winalis lang naman nila ang Blazers noon. Ngunit naka-advance man sila sa semifinals, nakaharap naman nilang muli ang Golden State Warriors. Sa pagkakataon na ito mga idol ay mas lalong lumakas pa ang Warriors noon dahil sa pagkakadagdag sa roster ni KD. Muli mga idol ay hindi sila nakaporma sa Warriors dahil muntikan na naman silang mawales sa serye ng Game 5 nang tapusin at tidaglag na sila ng tuluyan ng Golden State Warriors. Well, isang season pa ang nilaro ni Anthony Davis sa Pelicans bago nga ito tuluyang mag-request ng trade sa koponan. Kaya 2019-2020 season nang maganap na nga ang trade ng Pelicans at Los Angeles Lakers. Anthony Davis kapalit nila Lonzo Ball, Brandon Ingram at Josh Hart. Nakasama naman niya sa koponan ng Lakers noon si LeBron James at marami pang makakatulong sa opensa at depensa tulad nila Alex Caruso, KCP, Danny Green, Kyle Kuzma, Rajon Rondo at Dwight Howard. Kaya naman talaga naging championship contender bigla ang Los Angeles Lakers noon mga idol. Ito yung bubble season noon. Well, hindi naman binigo ni Davis ang Lakers dahil siya ang naging missing piece ng Lakers para makasungkit muli ng kampyonato. Umaverage siya sa kanyang unang season sa Lakers ng 26.1 points at 9.3 rebounds per game. Naghari sila sa Western Conference noon na nag-record ng 52 wins and 19 losses na nakuha ang first seed. Well, ito ang isa sa pinakamagandang season ni Davis sa kanyang karera noon mga idol. Ito rin ang kanyang third appearance sa playoffs. Well, sa first round ng playoffs noon nang pataubi nila agad sa Game 5 ang Portland. Sa semis naman nang lampasuhin lang nila ang Houston Rockets, inabot lang din ng Game 5 ang serye. At sa Western Conference Finals nang makaharap naman nila ang Denver Nuggets, ito ang unang West Finals ni Davis mga idol. Kaya naman hindi na pumayag si Davis at ang Lakers na hindi makarating sa NBA Finals dahil Game 5 lang din nang padapain nila ang Denver Nuggets. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera after 8 years ay nakatuntong at makakapaglaro nga itong si AD sa 2020 NBA Finals at nakaharap naman nila noon ang underdog team ang Miami Heat. Kaya naman naging fan favorite noon ng Los Angeles Lakers para sa kampyonato. Well, dahil na din sa lakas ng roster ng Lakers noon mga idol na lyamadong-lyamado sa height. Kaya naman nakuha nga nila noon ang kampyonato na tinapos lang sa Game 6 ang serye ng finals. At sa wakas ay nalasap na nga dito ni Anthony Davis ang kanyang unang kampyonato sa liga ng NBA. Hindi nga lang siya ang pinalad noon na makakuha ng finals MVP dahil nakuha nga ito ni LBJ. Next season 2020-2021 season nang susubok ang Lakers para sa back-to-back champion. Pero hindi naging madali ang kanilang regular season mga idol dahil sumabit lang sila sa 7th spot na nag-record ng 42 wins and 30 losses. Dumanas kasi ng injury noon si AD at LeBron. Nakapaglaro lamang si AD ng 36 games habang 45 games naman kay LeBron. Well, sa 36 games naman ni AD mga idol ay umaverage pa rin siya ng 21.8 points at 7.9 rebounds per game. Kaya sila ay dumanas
dumaan noon sa play-in tournament. Well, nakapasok naman sila sa playoffs noon. Ngunit sa first round nang makaharap nila ang number 1 seed ang Phoenix Suns. Nahirapan ng gusto ang Lakers mga idol, kaya round 1 pa lang ay nalaglag agad sila sa playoffs. Sa 2021-2022 season naman mga idol ay inalat ng gusto ang koponan ng Lakers. Dissenting stats pa din naman ang inambag ni Davis na umaverage ng 23.2 points per game sa kanyang 40 games played. Yun nga lang mga idol ay hindi naging consistent ang paglalaro nila ni LeBron, kaya nalaglag sila noon sa 11th spot at hindi nga nakapag-qualify sa playoffs. 2022-2023 season, sa kakatapos lang na season ay muling naging top contender ang Lakers sa playoffs. Hindi man naging madali ang kanilang regular season dahil makikipagbakbakan na naman sila sa play-in tournament, ay nakapasok pa din naman sila sa postseason game. At pagdating nga sa round 1 ng playoffs mga idol, nang talunin nila ang number 2 seed noon ng Memphis Grizzlies. Sa semifinals naman nang pabagsakin din nila ang mga sharpshooter ng Golden State Warriors, kaya naman sila ang nakapasok noon sa Western Conference Finals. Ngunit nakaharap naman nila sa West Finals ang number 1 seed ng Denver Nuggets na pinamumunuan ng big man na si Nikola Jokic. Well, hindi nakapalag ang Lakers mga idol dahil winalis lang sila ng walang kahirap-hirap ng Denver Nuggets. Well, sa paparating na season mga idol ay ginarantiyan na nga ng Lakers ang pananatili ni AD sa koponan. Binigyan nila si AD ng 3 years contract extension worth $186 million. Kaya hanggang 2027-2028 season pang mananatili si AD sa purple and gold. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tinatakbo ng karera ni Anthony Davis sa liga ng NBA?